Yung sa section 12 at 13 ng sanitation code, yun yung walang pwedeng maglaba o maligo doon malapit sa potable drinking water source. So, hindi ka pwedeng maglaba, hindi ka pwedeng magtapon ng basura or anything within 25 meters doon sa water source. So, may ganun may specific na distance within 25 or 50 meters. So, in other words, kung alam mong drinking water yung kasunod mong establishment, hindi ka pwedeng maglaba malapit doon. Or, walang radioactive material na malapit doon sa potable water source. Kasi pag sinabi mo potable, drinking water yan. So, hindi ko alam kasi may nakikita ko dito sa Pilipinas naglalaba. And then, yung mga is malapit doon. Buti sana kung ang source nun hindi pang inuming tubig. Kaso inuming tubig. Dati nung bata ako, hindi ko lang alam ngayon. Kasi alam ko maraming hindi sumusunod dyan. Kaya nagkakaroon tayo ng waterborne diseases. Yung mga digestive diseases. Yung diarrhea, yung ganyan. Kasi maraming naglalaba malapit sa drinking water source at yung tubig doon yung naiinom nila. Ayun. Nasa sanitation code pala yan. Kaya nilagay sa sanitation code yan. Yung 11, yung yung specific, yung 12. Yung section 11, yung section 12 at 13 ng sanitation code na yun. Yun yung importante na supplement plug ko kasi yun yung marami ngayon. Malabo 25 meters, hindi ka pwedeng maligo nga, hindi ka pwedeng magkaroon ng CR within doon sa drinking water source, hindi ka pwede. So yun, very specific sa batas yan, pero bakit hindi sumusunod? Kasi siguro most of the time is hindi naman sila nagbabasa ng sanitation code. Iniiwan nila sa mga lawyers yung pagbabasa ng sanitation code. Yan ang mahirap kasi iniiwan natin sa lawyer yan. Wala tayong sariling exploration sa mga batas dito sa Pilipinas. Yung sanitation code, importante yan para sa mga negosyo na sinisigurado lang na kapag kasunod mo yan, malinis yung working environment, pati yung mga tao mo, mga taong hinire mo, safe magtrabaho pag sinunod mo yung sanitation code health-wise. So, yun lang po.